Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So, pabati daw, regular viewer ko si Ma'am Pamela Suarez from Ramat Gan, Israel. Kamusta kayo dyan sa Israel, Ma'am? Baka mamaya delikado pa dyan, ingat kayo dyan ha. Now, bago tayo proceed dun sa main topic natin, may mga sasagutin lang ako sa comments. May mga galit na galit sa akin dun sa comments. So, unahin natin 'to 'no. Hindi naman galit sa akin 'to, tong isa, pero merong mga galit na galit sa akin na hindi ko maintindihan. Ito yung tungkol dun sa bumili ako ng laptop sa Green Hills. So, una ito, hindi naman galit sa akin 'to, pero gusto ko yung tanong niya, eh. Sabi niya sa akin dito, ah, "Idol, paano ba mag-zoom ng ano dito? Sorry, hindi ako marunong. Paano na izo-zoom yung ano?" Sorry daw marunong mag-zoom dito sa ano ha. Totoo. Tama ba? Ay, daw marunong mag-zoom eh, sorry. Hindi ako familiar sa Mac. Pero hopefully mabasa nyo, no? Sabi ganun dito ni Sir Dado Nale. Idol, di ba unti lang ng views mo? Paano ka pumaldo? Halos wala kang views. Sana all. Ito yung paulit-ulit kong ine-explain sa inyo. Di ba? Hindi talaga ako papaldo sa views ko na to. 6,000 views 12 hours ago as of this recording. Wala kang kikitain dyan. Pero nagtataka ba kayo bakit nakabili ako ng iPhone, nakabili ako ng MacBook, nakabili ako ng motor? Alam niyo kung ano yung totoo? Matagal ko na sinasabi kasi sa inyo, ayaw niyo maniwala. Kaya sinasakyan ko na lang kayo. May trabaho po kasi ako sa labas. Kaya hindi ko naintindihan itong mga taong to, no? Yung, lalo na yung mga basher ko, ang sinasabi, pinagkakakitaan ko daw sa FLM. O fine, sinakyan ko, no? Di, sinasakyan ko yung trip nyo na nakakabili ako ng motor, nakakabili ako ng iPhone, nakakabili ako ng MacBook. Fine, sinakyan ko. Then bigla may magko-comment na ganito, ba't unti ng views mo, paano ka pumaldo? See? Naiisip nyo naman pala eh. Nagkokontrahan kayo. Either way, hindi nyo alam kung saan kayo susuot. 'Di ba? Hindi nyo ba pwedeng tanggapin na ako'y may trabaho sa labas? At wala naman talaga akong masyadong kinikita dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo totoo, kung kikita ako sa YouTube, 5,000. Pambayad ng kuryente. Yun, that's it. Yung palipad, no, hindi naman ako lagi nagla-live lagi. Palipad siguro 7,000. 'Di ba? Ito yung pilit kong pinaiintindi sa inyo noon pa kasi yung yung pagbili-bili ko ng ano, ito kasi may trabaho kasi ako, kailangan ko talaga ng MacBook sa trabaho. 'Di ba? Kailangan ko din ng iPhone dahil maganda yung camera ng ano, ng iPhone kasi nagdo-document din ako sa labas eh. Nakikipag-meeting din ako. Ang pangit naman kung ang kaharap ko big time tapos 'di ba? Nag-invest din ako sa sarili ko. Bawal ba 'yon? Yun ang hindi ko naintindihan sa mga taong to. Sa totoo lang, kung mag-vlog ka against sa kay FLM, kung hindi ka rin lang si MG, hindi ka papaldo talaga. 'Di ba? Yan si Sir MG, oo, totoo. Kasi ang views niyan wala pang 3 hours, 100,000 na agad eh. Yun talaga. Pero sa level ko hindi. Sinasabi ko yung totoo. Ilang beses ko nang pinakita yung statement ng ano ko, maka 100,000, maka $100 nga lang ako. Inaabot pa ako ng 3 buwan eh. 'Di ba? Eh bakit ko ginagawa ito? Wala lang, trip lang, libangan lang. Pwede naman yung siguro, 'di ba? Kayo nga naglalaro kayo ng ML kahit walang bayad. 'Di ba? Wala lang. Siguro yung pambayad ng kuryente yon, pinaka main goal. Magkano ang bayad ng kuryente? 5,000? Or may sukli man doon. Luxury ko, Jollibee. Jollibee.
'Di ba, men? Hope you understand, no? Yung pasabi-sabi ko na nakabili ako ng ano na katulad nito, no? Salamat Tito Norman mo. Pang-asar ko lang 'to. Ito yung seryoso ang usapan, ha. Pang-asar ko lang 'to. Hindi 'to totoo. Kasi kung totoo ito, tangina, hindi na ako bibili ng MacBook. I-content ko na i-content si FL, makakaipon na ako. Eh, kaya nga kailangan ko nito kasi may trabaho kasi ako sa labas. Kaya nag-i-invest ako sa iPad. Hindi ako makakabili ng mga ganyang bagay sa pagbablog lang. Subukan nyo mag-vlog ng against kay FLM. Kung halimbawa kung kitaan din lang, magpo-political vlog ako. Yun talaga. Marami din akong pwedeng kaaway doon. Kaya lang, wala, trip ko talagang pag-usapan si FLM. Eh. Bawal ba yun? Di ba, min? Ano ba naman kayo? Di pa ba kayo nasanay sa pagbibiruan natin dito? O may isa pa akong sasagutin dito na comment, no. Medyo galit siya si Sir Kruger. Sabi ni Sir Kruger, tinatamad na akong subaybayan si Norman. Para naman kasing kahit ginagawa nyo ng lahat, ang magagawa nyo, hindi naman nagbago yan. Ganun pa rin. Sa oras na hayaan nyo yan, uusbong lang ulit yan. Mayabang pa rin, sinungaling pa rin at manluloko pa rin. For the views na lang po ba talaga ang nangyayari? Alam mo, to be honest, lahat naman ng vlogger for the views eh. Ba't ako nagre-record ng video dito? Para mapanood nyo. For the views. Kahit kailan sa totoo lang, yung katwiran na for the views, ano ba ang point nun? Yung wala kayong value na makukuha for views lang? Hindi naman. Alam mo kung bakit? Kasi nung nag-umpisa ako nito noong 2020, halos lahat galit sa akin. Dumating na ngayon 2026, mas marami nang galit kay FLM. O di may pagbabago. Katulad ito ng comment nung tambay dun sa live stream ni Ma'am Yama. Nakalimutan ko na yung name nun. Name nun ni Sir. Na parang wala naman daw nagbabago. Obviously, hindi mo alam yung nangyayari. May nagbabago. Dati maraming kakampiyan. Ngayon, halos wala na. 'Di ba? Pero kung hindi na talaga magbabago pa, parang wala na rin talagang saysay na paglaanan pa namin ng oras. Baka nga totoo sinasabi niya na mga bobot inutil kayo. Peanuts lang kayo sa kanya. Ay, di maniwala ka kay FLM. Kasi ang gustong mangyari kasi ng iba, no? Kaya nagsasalita ng ganito si Sir. Ang gusto, naiintindihan ko naman, lalo na pagka inis na inis kayo, gusto nyo agad makulong. 'Di ba? Naiintindihan ko. Kaya lang, ang gusto nyo kasi mangyari magic. Kung ngayon sinasaldi ko, yung flood control, ilang buwan na bang tumatakbo yan? Kahit hubad na sa katotohanan yung hindi pa mahuli-huli yung mastermind. Kasi may proseso. 'Di ba? Sasabihin nyo naman, bakit hindi kayo magdemanda? May nagdidemanda na si MG. Kaya lang, hindi agad-agad yun na ang pagkakaalam nyo ba, pag pinasa yung demanda, automatic aarestuhin na siya agad. Kaya nga, trial and error eh. May dumadating ang time na yung asawa niya nagdemanda, na dismiss technicalities. Or minsan, lack of merit, di ba? Hindi ganun kasi kadali yun. Kung ikaw nga galit na galit ka rin kay FLM, o bakit hindi mo maipakulong? Kasi kaparehas lang kita na wala tayo legal standing kay FLM. Ano yung legal standing? Hindi naman ako tinira ni FLM. Nasabihan niya lang ako ng iba pero hindi sapat yun para i-cyber libel ko siya. Hindi katulad ng kasing bigat nung kay MG. 'Di ba? Sa mga gusto nyo ba magkaso ako? Ano ikakaso ko niyan? Anong ginawa sa akin yan? 'Di ba, men? Kung kayo nga, katulad ko kayo, na galit ka, wala ka ring magawa, tapos ako pagagalitan mo. Di ba, men? Buti nga ako, gumagawa ako ng video against dyan at napapanood na ibang tao. Ikaw, anong ginagawa mo? Tapos magagalit ka sa akin dahil walang nangyayari. Tapos sasabihan mo, sa totoo lang masakit ito, to sinabi mo na baka totoo sinasabi niya ng mga bobo at inutil kayo. Sa anong paraan kami naging bobot inutil?
na peanut lang kayo sa kanya. Yun ba? Peanuts lang. Naniwala ka ba doon? Ang babaw naman nito, hindi ko alam kung saan ka humugot ng ikakagalit mo, men. Masakit ito, itong narinig ko na to na baka totoo sinasabi kami mga bobot inutil. Kami nga nag-supply kay MG ng information na ilalabas niya kasi si MG kasi ang malawak ang reach. 'Di ba? Ikaw ba yung kakadal? Ito hindi ko naiintindihan eh. Ba't kami inaaway mo? Ba't hindi ikaw ang gumawa ng paraan? Sa tingin ko mukhang alam mo eh. Ano ba ang gusto mong gawin namin para mabilis? Patayin si Norman Mangusin? Yung ba ang gusto mo? 'Di ba, men? Hindi unfair naman ito. 'Di ba? Parang wala na daw saysay ang don't. Kasi hawak mo naman yung buhay mo eh. Di ako na magsasabi sa inyo, wag mo nang pagkaaksayahan to ng ng oras. Ako na yung nahihiya. 'Di ba? Kung hindi mo nakikita yung progress. Next dito, meron na namang nagalit sa akin. Saan dito yung nagalit sa akin? Yung sinasabi, tanggalin, ayan sabi gano'n ni Filibustero, alam mo pre, tanggalin mo yung maskara. Sayang channel mo, maayos, para kasing bandido at may pinagtataguan. Panay ang kritiko mo sa ibang tao, tuloy parang takot na takot ka mabash o makritiko. Ano bang ginagawa mo sa akin? Kinikritiko mo na ako eh, nakamaskara ako eh. 'Di ba? Kasi kung takot ako mabash o makritiko, hindi na magbablog. Pangtanga naman ito, sir. 'Di ba? Pwede mo naman ako ikritiko. Ito ang ginagawa mo sa akin eh. Na pagmamask ko eh, kinikriticize mo na ako eh. 'Di ba? Hindi maganda yung ganyan nakamaskara ka. Sino nagsabing hindi maganda? Para ka nakakaloko. Sayang channel mo, lalakas pa yan. Kaso impression sa'yo iba eh. Di ba, men? Ano ngayon, tinatanong ko nga, kung bawal ba, yun ang unang tanong ko, bawal ba ako magmask? Ngayon kung bawal, susunod ako. Di ba? Saan pinagbatayan mong bawal? Nakalagay ba sa batas yun o sinabi mo lang? Ilang beses ko na sinasabi yan, men eh. Di ba? Yung parang takot na mabash, anong ginagawa mo sa? Binabash mo na nga ako eh. Takot ako makriticize, di ba kinikriticize mo na ako niyan? Ano ba? Next. Proceed na tayo do sa main content. Di ba? Hindi ko alam kung bakit kailangan nyo akong pagalitan sa ginagawa ko. Sa mga bagay na hindi naman bawal. Paki-explain nga sa baba. May mag-i-explain dyan. Hindi kasi para kasing nagtatago. Ang tanong nga, bawal ba? Pag bawal, susunod ako, hindi ko gagawin pag bawal. Yun lang ang unang sagutin nyo, bawal ba ang nakamask ng nagva-vlog? Bawal. Sagutin nyo muna, bago kayong jumump sa iba na, kasi para kang natatakot. Unang-una, di ba? Tinatanong ko nga, bawal. Pag hindi bawal, bakit mo sinisita ang bagay na hindi bawal? Comment mo sa baba. Anyway, patuloy tayo dun sa main, Hopefully na nasagot ko na lahat yung mga paulit-ulit na puna. Ha? Next. Ito si Sir name nito. Sir Jaime Soner Solis, nag-post siya ng CCTV na capture dun sa nangyaring pagbabanta sa kanyang buhay. Or dun sa may mga part dito na hindi ko ipi-play ha, for obvious reasons kasi bawal sa YouTube eh. Pero makakaasa kayo na mabubuo natin yung diwa nung video na panonoorin natin. Kasi bawal sa YouTube, violence kasi ito eh. Pero
I'll make sure na mabubuo natin yung diwa ng pangyayari. So ito yung nangyari nun. Ito siya, no, si Sir Igme. Ayan na, eto na oh. Ayan. Humugot na ng baril. Kaya pinalis ka si Loren Gawin. Ayan o. Baka ganun na sa yung kamay, i-full nga natin, hindi naman tayo siguro ni Sir Igme. Naka-register dyan sa lalabas sa Philippines yan. Ayan na, eto na oh. Ayan. Humugot na ng baril. Kaya pinalis ka si Loren Gawin. Kahanda na rin, ano? Yan na talaga. Yan na yun, oh. Yan na yun. Isa na lang tatalo. Customer niya, no? Nagbayad. Oh! Mahanap ng tiyempo eh. Ayan na. Dito natin kasi tinutok na yung kay Consel Igme. Dito na tayo iiwas ng konti. Baka mayari tayo na YouTube eh. So yun, binaril si Sir Igme. Kung makikita nyo sa mismong post niya sa FB, siya, yun nga, ako kailangan i-censor ko yung word na ginanon siya. Sorry madami talagang madami talagang butas sa YouTube. Kaya nung ginanon na siya, na siya, parang okay pa rin naman. Siguro adrenaline ito, no? Halata din kabado yung gumagawa eh. Kasi nung ginanon siya, umalis na agad, hindi sinigurado. Kabado din eh. Nakatayo pa siya eh. Oh! Ayun na nga, Ito ka sa kabila doon, pre! May nakaabang na no? Umangat. Ito kami sa kabila! Now, ang dito, ang debatable kasi dito kung sino yung gumawa. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng idirekta kasi hindi naman natin kilala lahat ng kaaway ni Sir Igme. Ang maganda lang sa nangyari na to, hindi pa tapos ang mission niya sa mundo. Mukhang meron pa siyang kailangan i-accomplish. 'Di ba? Kaya si Tito Norman hindi naman lingid sa kaalaman ng iba. Nagpahayag siya diyan ng kagalakan eh, 'di ba? Nung time na nung time na nangyari yan. Ito natin. Ma-search pa ba yung video na yun? Kaya ito na yung ito na yung proof na hindi lahat ng away-away ay biro-biro lamang. 'Di ba? Kapag ikaw ay pinagbantaan na ang buhay mo or binalak kang burahin sa mundo, ibig sabihin isa kang tinik sa lalamunan ng iba. Now, nabigyan ng chance, yari ngayon. 'Di ba? Yari ngayon yung mangyayari. Ito, tinan mo yung pahayag ni Tito Norms dito nung nangyari to. Ang mahirap kasi dito, yes, no, yung naiintindihan ko galit siya doon kay Sir Igme. Pero sometimes, no, have some pa rin
Respeto, hindi respeto eh. Kahit na hindi na respeto, maging decente ka na ka man lang sana kahit konti sa iko-comment ko. Alam ko, masaya ka. Kaaway mo si Igme eh. Kahit sino naman sa atin, di ba? Pag may kaaway tayo, tapos may kaaway tayo, tapos may nangyari masama sa kaaway natin, hindi ako magpapaka-plastic. Sasaya din ako. Di ba? Hindi naman tayo plastic. Pero yung sasabihin mo kasi sa publiko, magkaroon ka ng konting disente. Diba? Katulad nito, no? Talagang tumubo na yung, alam mo yung pagka-demonyo. Post kasi ni FG Norms, binabanatan nyo si daw eh. Eh, hayaan mo sa mga post nila. Puta, tatagal na post na yun. Baka panahon pa ni Kopong-Kopong. Hayaan mo. O, diba? Ganun lang yun. Eh, na wala ano yan? Karma niya yan. Oo. Kung tatanungin mo ko, eh, mabuti sa kanya yung karma niya. Grabe, Kasi walang ano? yan tao yan. Mabuti sa kanya yun, nakakarma siya. O, weather lang yan, eh. Di ba? Baka yan ang karma niya. Oh. Ako, karma ko, bakulong. Tayo lang yan. Pero yun, nakakulong ako dalawang beses. Di ba? Baka yun na rin yung karma ko. Nakakulong ako 2 beses eh. Di ba? Ay, maraming kalaban yan. Oo. Tsaka wala tayong pera ngayon. Oh, ba't defensive ka? Ba't mo sasabihin wala kang pera, di ba? Pero hindi naman ito proof. Hindi naman yan proof na siya yung may gawa. Kasi baka isipin ng iba, dahil natutuwa siya na yung may gawa, di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi dito, parang magkaroon ka man lang sana ng konting humanity sa pagkatao mo. For example, no, kung babalik ta rin yung pagkakataon, may mangyari man sa inyo yan. Bagamat yung mga galit sa'yo, matutuwa din naman. Diba? Hindi naman magpapaka-plastic. Pero I'm so sure may decency yun para hindi ipamuka sa buong Pilipinas na nagpipiesta kapag may nangyari sa'yo masama. Maliban na lang kung sobrang hayop mo talaga. Ewan ko, depende no, subjective sa mga taong nakaaway mo. Pero I'm so sure mataas ang percentage na hindi nila ipapakita yung kahayupan na pinapakita mo dito nung time na may nangyari kay Sir Igme. Diba? Kasi kahit pa paano, galit man sa'yo yung tao, naniniwala ako na meron pa namang yun eh. May humanity pang natitira sa katawan yun eh. Kung makakausap man na, halimbawa may mangyari kay Tito Norman, tapos na interview ang isa sa amin, sabi namin, wala, ganun talaga. Rest in peace. Di ba? Mga ganung pananalita na lang siguro, pero yung ganito, yung tatawa-tawa. Di ba, men? Although na hindi naman nakaka-guilty yan, hindi naman direktang senyales na ikaw ang naggumawa niyan, pero, di ba? Kademonyuhan kasi yung ganyang bagay eh. Yung matawa ka sa... Okay lang sana kung nakulong si Sir Igme. Yung mga ganun level kami, ganun natawa kami eh. Nung nakulong ka, kasi yabang mo eh. Natawa kami. Pero kung halimbawa mababaril ka, sorry ha, hindi ko naman sinasabi na gusto kong mangyari yon. Just in case kasi ginagawa ko lang ng comparison eh. Meron naman kaming decency para hindi ipakita sa publiko yung pagiging maligaya namin. 'Di ba? Hindi yun kaplastikan eh. Ang tawag doon ay professionalism. Inuulit ko magkaiba ang pagiging plastic sa pagiging professional. Ano ang difference nung iba? Matagal ko na sinasabi to. Halimbawa, galit ka sa boss mo, no? Kakwentuhan mo yung kapwa mo katrabaho do sa boss mo. Pero pag dumadating naman, sabi mo sa katrabaho mo, ay si boss, kupal yan eh. Taka na, puro utos. Kahit na busy ako, utos ng utos. Gusto ko na sakalin eh. Yan ang sinasabi mo sa coworker mo, no? Pero pagka darating yung boss mo at kinakausap ka, ay sir, magandang araw po. Sige po sir, gagawin ko. Pamamlastik ba yon? Hindi, professionalism yon. Pagiging professional yon dahil sa ayaw at sa gusto mo, under ka pa rin ng boss mo.
Hindi yun pamamlastik. Ang pamamlastik, ganito. Binigyan ka ng chance. Kinausap ka ng boss mo na, ano bungo, galit ka ba sa akin? May hinanakit ka ba sa akin? Sasabihin ko, ay wala po boss. Wala naman. Okay ka naman. Yun ang pamamlastik. Binigyan ka na ng chance magsalita eh. 'Di ba? Kung magpapakatuto ka, sabi mo tayo, hindi po, boss kasi minsan medyo may kakupalan ka eh. Yun ang tinatawag na na professionalism kaysa sa pamamlastik. Kung ikukumpara natin dito, no, hindi naman pamamlastik yun kung magseryoso ka, kung may nangyari masama sa kaaway mo. Pinapakita mo lang na disente kang tao. 'Di ba? Now, I'm so sure sa nangyari kay Sir Igme na yan. Nagpo-post na siya ng ganyan, ibig sabihin, mukhang gagawa na siya ng paraan para makabawi. Yun ang aabangan natin. Whether kung kanino man yon, sa mga kilalang kaaway niya, kasi kaaway rin pala niya yata yung parang mayor ba yon, yung isang kaaway niya. Hindi lang si Tito Norms eh. 'Di ba? Yun lang. Titingnan natin ngayon kung kilalang kritiko ni Norman Mangusin at Mayor Ed Custodio daw. 'Di ba? Tingnan natin kung ano magiging resulta ng laban ni Sir Igme. Grabe yung ginawa Medyo swerte din siya kasi yung gumawa sa kanya noon medyo kabado. Hindi lang pwede masyado ipakita dito kasi nung binaril siya, parang nataranta din eh. Kasi kung yun ay talagang veterano sa ganun, pupuruhan siya dun para ma-make sure talaga na hindi God's will, 'di ba? At least naka-day off si kamatayan that time. 'Di ba? Get well soon, Sir Igme, at sana makamtan mo din yung justice na hinahanap mo. So, yun lang po muna. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.